Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin: Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Kapag kayo'y nananalangin, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita na parang mga pagano. Alam na ng inyong Ama ang inyong pangangailangan bago pa man ninyo ito hingin. Pagpalang araw sa inyong lahat at welcome sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo ngayon ay nagtuturo ng pinakapuso ng pananalangin, ang Ama namin. Hindi ito basta koleksyon ng magagandang salita, kundi ito ay salamin ng ating ugnayan sa Diyos at paalala kung sino talaga tayo. Tayo'y mga anak ng Ama, mga kapatid sa isa't isa. Ngunit kung titingnan natin ng mas malalim, ang panalangin na ito ay hindi lang dasal. Ito'y landas ng buhay. Sabi ni Jesus, huwag kayong gumamit ng napakaraming salita. Hindi pinagbabawal ni Jesus ang mahabang panalangin. Pero binibigyang diin na hindi sa haba ng salita nasusukat ang lalim ng panalangin. Hindi sa dami ng dasal, kundi sa sino ang kausap mo at paano mo siya kinakausap. Sa ibang salita, ang Diyos ay hindi customer service na kailangan nating kumbinsihin. Siya ay Ama, at ang Ama ay laging nakikinig. Kahit ang tunay na panalangin ay hindi nagpagbebenta ng salita, kundi pagbubukas ng puso. Ang sabi ni Jesus ay, Ama namin, hindi Ama ko. Sa simula pa lang, tinuturuan na tayo na ang panalangin ay hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa buong sambayanan. Kapag sinasabi mong Ama namin, inaamin mong hindi ka nag-iisa. Inaamin mong ikaw ay kapatid ng lahat, mabait man o masama, kaibigan man o kaaway. Kaya't ang panalangin ay nagtutulak sa atin na magmahal, magpatawad, at maging bukas palad sa kapwa. Dahil paano mo sasabihing Ama namin kung ayaw mong kilalanin ng iba bilang kapatid? Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Sa linyang ito, pinapaalalahanan tayo na ang Diyos ang ating pinagkukunan, hindi ang sarili nating kayod, hindi ang posisyon, hindi ang pera. Kaya sa panalangin na ito, tayo ay inaanyayahang magtiwala kahit kulang, magpasalamat kahit kaunti, mabuhay sa biyaya ng ngayon, hindi ng bukas na puno ng takot. Ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa paghingi, kundi pagsuko, ang pagtanggap na hindi tayo ang kontrol sa lahat. Patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin. Ito ang tanging bahagi ng panalangin na may kondisyon.
Hindi tayo mapapatawad kung ayaw din nating magpatawad. Ito ang pinakamasakit, pero pinaka-puwersa ng panalangin. Hindi sapat na humingi ng awa sa Diyos. Kailangan ding maging mapagbigay ng awa sa ating kapwa. Ang tanong, paano natin mahihiling ang kapatawaran ng Diyos kung ang puso natin ay sarado sa kapatawaran sa kapwa? Ang panalangin ay hindi lang sa Diyos nakatuon, kundi dapat may epekto sa buhay natin sa mundo. Pag nilayan natin, paano ba tayo nananalangin? Ang panalangin ay hindi ritual lamang, kundi ugnayan. Ugnayan ng anak sa ama. Ugnayan ng magkakapatid sa pananampalataya. Kaya tanungin natin ang ating sarili. Ako ba'y nananalangin dahil kailangan o dahil mahal ko ang Diyos? Puso ba o bibig lang ang nagsasalita kapag ako'y nagdarasal? Kapag sinasambit ko ang Ama namin, tinutupad ko ba ito sa aking pakikitungo sa kapwa? Pag nilayan natin, sa bawat pagdarasal ko ng Ama namin, ako ba'y mas lalong nagiging mapagtiwala sa Diyos, mapagpatawad sa kapwa, at tapat sa buhay na may malasakit sa iba? May bahagi ba ng puso ko na kailangang palayain mula sa galit o kawalan ng tiwala upang maging totoo ang aking panalangin? Samahan niyo po ako sa isang maikling dasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming nasa langit, salamat po sa panalangin na itinuro ni Jesus. Sa bawat salitang aming inuusal, turuan mo kaming isabuhay ang iyong kabutihan at awa. Palalimin mo ang aming tiwala, palawakin ang aming pag-ibig, at palayain kami mula sa galit at pagkamakasarili. Gawin mo kaming tunay na anak ng iyong liwanag, nagdarasal ng may puso, nagmamahal ng tapat, at nagpapatawad ng malaya. Amen. Pagpalaan kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa lahat ng mga nagdasal, sa lahat ng nagpaabot ng pagtulong, sa lahat ng mga nagparamdam ng pagmamahal habang ako po'y nasa ospital, habang ako'y ginagamot, at hanggang ngayon ako'y nasa recovery. Dahil po sa inyong panalangin, ako po ngayon ay patuloy na naglilingkod, patuloy na lumalaban, at patuloy na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Salamat po. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa, sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary, at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, the mercy of God is the sure source of our hope. At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong
0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa patungo sa mas matibay na pag-asa.